Daanan niyo po yun.
Mga kuya ha, huwag putok ng putok. Siguraduhin, merong bilog. Bilog, pera. Kasi minsan, sige lang ng sige. Meron namang kabuti di ba? Para safe tayo. So yun, sa financial abuse, hindi lang po natin hawak yun. Sabi ko nga kanina, kung gusto lang po ng babae, halimbawa, galing sa ibang lugar, makausap yung lalaki na taga-barangay po natin, pwede po once lang po kausapin. Pwede po sa mustento. Pagka hindi po talaga sila ng kasundo, forward natin sa court na po agad-agad yun. Yun ang paliwanag natin. Korte na po ang hawak sa inyo, hindi rin po pulis. So, ang victim, i-advise po natin, dalhin ang birth certificate ng bata. Kailangan sa birth certificate, ang nakalagay naman po doon is pangalan ng tatay. Baka ang nakalagay, Juan. Pero, si Tito ang pinakasuhan. Diba? Bakit hindi na kakagabi ng korte? Ang galing-galing yun. Paano naging Juan tapos naging Tito? Diba ba? So, kailangan kung sino nakalagay sa birth certificate, yun po yung kakasuhan. Diretso na po siya ng korte, hindi na po hahawakan ng pulis. Yun po sa pinasya. Pang-apat, ano po kaya ang pang-apat? Sino po dito ang may mga asawang nagtatrabaho? Nagtatrabaho ng misis niya. Maganda po yan. Kasi yung economic abuse po natin na tinatawag, yung mga hindi pinapayagang magtrabaho. Hindi pinapayagang i-practice kung ano yung profession nila. Hindi po ba? Nakuha teacher, nung maging mag-asawa sila, hindi pinayagang magturo. Doktor, nung mag-asawa sila, kasi nakakaano, mas malaki ang sahod niya, hindi pinayagan. May kaso po yun. Papasok po siya sa economic abuse. Huwag naman ang maging trabaho, baka naman sa harana. Hindi talaga po pwede yun. Mga kuya, huwag yung papayagan naman na lang doon. O baka naman sabihin niyo, huwag sa ano, doon na, maraming VIP dyan sa Burger B o kaya sa ABC, doon magtrabaho, huwag sa harana, mahina ng harana. Baka kayo pa ang mag-push. Huwag naman po. Pero yun po yun. Papasok sa economic abuse pagka hindi niyo pinayagan yung asawa niyo na magtrabaho ng mapino. Yun po yun. Pero syempre, nasa inyo din. Kasi baka pag nagtrabaho siya, mapakabayaan yung mga anak. Importante po, pag-usapan yung mag-asawa kung paano yung gagawin sa mga bata. Yun po yun. Papasok po din yun. Mga paano yung ganito, paano yung mag-aalaga sa mga anak namin, mag-aasikaso ng mga gamit ko, kasi papasok ako sa trabaho, pag-usapan lang po din yung mag-asawa yun. Yun yung maitigil sa mga pupunta sa inyo na may mga ganun po ang reklamo. Pang-apat. Sino po dito ang nakikinig ng asawa? Sa gabi. Kahit ayaw kinisis, gusto na magano na yung paa, pilit binubuka. Kuya, meron dyan. Huwag yung pilitin yung mga asawa niyo kasi may tinatawag po tayo marital rape. O yun, mga kasuhan kayo kinisis niyo marital rape. Pagka ayaw talaga hindi bubuka. Wala talaga, pero naman din ang paraan kung gusto, baka naman sa konting ano ninyo dyan sige lang na, baka bubuka na yan, di ba? Huwag pong pilitin, kasi yun, nasa batas po natin, marital rape po ang tawag doon. Kaya lang, dito naman ang tanong, paano kung si misis gustong-gusto ay hindi na tumatayo? Ayaw naman nag-racing, na nagagawin natin. Huwag din ba? Hindi din po rin, ayaw din ayaw ko din. Sabihin po ninyo, at ganun po, si misis ay gustong-gusto lang. Sasabihin ka, ako na tumatayo. Hilang ka na lang hindi na tumatayo Ang gagawin natin? Dapat kailangan po yan, gawin ng paraan. Kasi alam po ninyo, pag pinasamahin ninyo ang kalooban ni misis, anong kaso po ulit yun? Babalik tayo sa pangalawa. Di po ba? Logi, no? Opo. Psychological. Kasi pinasama ko noon po Hindi nasiyahan. Ano ba yan? Dapat lagi nasisiyahan si misis. Kaya kung meron kayong inuwi ang iba dyan, magtira ako kayo na. Kahit po kayong pakakal. Kasi pagkawalan ko
kailangan po, PSA po ang ibibigay na birth certificate po ng bata. Ayan, RA 9262, tapos na tayo. RA 7610, tapos na rin po tayo. Sa rate naman po, marami po ba kaso ng rape sa luhat? Baka hindi lang nakakarating sa akin? Wala na po. Makabait po dito yung mga tao. Eh, hindi malilibog yung mga tao dito kasi sabi nga nila, hindi nakakaisabi. Diba? Sinabi ko lang sa wala pa akong sinabing ganun. Sila pa ang nagsabi nun ha? Inuulit ko lang. May nag-compromise ako sa likod. Kaya ba? Ganun. Kaya, wala naman po masyado talaga sa luhat. Tahimik po dito eh. So yan, yung sarili po natin, kailangan po, may medical record din po yun. Pinadagaling po natin yun sa Oliva, sa amin po yun. Ngayon po, kung ang kaso po ninyo, sasabihin hindi ko sigurado kung may pinasok o wala. O di kayo hindi ko alam kung nagalaw ako o hindi. O kaya may mga batang maliit, hindi mo kami sigurado talaga kung may pinasok o wala. Ang ginagawa po natin, nire-refer po natin sa GBL, sa may lingad po sa Pampanga. May free po doon na counseling. Free din po yung pag-check sa kanya. May check din po sila anti-HIV. Check din po kung may mga transmitted disease po yung victim po natin. So, libre po lahat yun. Yun po, iakiusap po namin pag kami mga ganun po sanang kaso, baka pwede po tulungan po sila sa transportation. Kasi medyo malayo po eh. Para at least yun na lang po yung may ano po natin sa kanila. Kasi ang gagawin po doon, unang pong punta, check lahat po, tsaka yung mga injections niya. Tapos after mga 3 araw o kung linggo yung dinala, baka mga Thursday or Friday po kasi yung result. Hindi po agad-agad binibigay. So kailangan po natin na ma-assist na lang po. Pagka meron ganun mga kaso. Tapos may stay po ba tayo dito? Wala po. Stay. Alas kami tapos. Akong bahay daw. Akong bahay daw. Okay lang po. Pwede na rin yun. Naiigapin natin kasi usually pa kasi ang mga nagkakaroon ng mga kaso rate is yung mga kabataan. Nasa 15, 16, 17 ang edad na mga magjojowa para na po mga mag-asawa. Mas magagaling pa nga po eh. Yung mga hindi natin nagagawa, mas nagagawa pa po nila. Magugulat pa tayo sa mga kwentuhan po nila. Ngayon po kasi may bagong batas sa ilalim po yun. Di ba lahat po? Pag naabutan ng magulang, rate agad po ang kaso. Ngayon po sa 11313, sexual abuse na lang po siya. Kasi, doon po sa 11313, pagka 3 years lang po ang gap ng edad, halimbawa 14 tsaka 16, o kaya 14, 17, basta within sa 3 taon po na yun, sexual abuse na po yun. Kasi ang rate po, ang unang-una po doon pinilit. Pinilit po tayo. Kaya nga may marital rate eh, ayaw ni misis. Pero pinilit natin. Yun po ang unang rate po natin. Pamimilit. Eh sila, mag-jowa sila, ginusto nila. Ang bali nilalaban nila doon, maano nang isipin, o baka masalitan, pag narinig. Pero yun ang totoo po eh. Ilan po nila ang nilalaban lang po nila doon, kaya may nakakasuhan po ng rate noon. Eh ngayon po, dahil sa nangyayari doon, gumawa na lang, sexual abuse na lang po. Kasi parehas silang ginusto, pero sa edad nga po nila, may nangyari pong gano'n. So, kaya kita pinatawag is A, kung sakaling may mga group po kayo na yung mga, ano bang mga ginagawa, sport fest, mga gano'n, baka pwedeng pa-invite kami para maka-join kami. Kahit 5 minuto lang na magsasalita po doon. Para at least masabihan natin yung mga kabataan natin kung paano sila umiwas sa gano'n. Lalo na kayo na, jowa-jowa ngayon, di akala mo mag-asawa na. Bakit kaya gano'n, dami-dami naman po ang mag-jowa, ay nagagawa ng assignment. Magbibigay ng bulan na kaya gusto natin may boyfriend noon eh, kasi may mga kagaliktik ng bag. Eh ngayon, iba na po eh, mas malala. Sila na pinili. Diba? Ikaw po guys, may jowa na. Meron po. Ilang taon na stay? Po. Ilang taon ka na? 23 po. Nagpili naman ba yan? Kami may nangyayari ba? Kahit yun po yung saan natin na kaya may sexual abuse. Pero mga kuya, pag kayo po, may mga jowang 17, 16, 15, 14, kahit po balik-baliktad kayo dyan, kahit kakambing kayo, puhulong kayo sa harap namin, rape pa rin po ang kaso nyo ha. Hindi mo siya sexual abuse, kahit po pumayag yun at minor yun, nasa kakapilad po tayo, rape po ang kaso. Pag nasa 14 years old pa yung bata, statutory rape ang kaso nyo. Mahilap-hilap po yun. Mabigat po yun ha.
po yun. Pag negative po yun, ito yung ninawin ko ha. Yung sa mga nauna, pag negative yun, wala na po, di po ba? Pero pag negative yan o mag-positive, basta sinabi niya ni Rachel, isasampa po natin ang kaso ha. Huwag po kayo magtampo sa amin. Eh, negative yun sa ano niya. Kasi may iba po kasi instances na negative po yung result. Una, mga maliit. Maliit po. Tapos puro lang siguro. No. Diba ba? Opo. Maliit po. Tapos ang isa pa rin po, pag hinawakan lang, pag kinamay lang, walang lacerations po talaga yung considered grade po kasi. Pero yung pinaka-ano natin is mahirap po kasi patunayan sa board. Pero pagka sinabi po ni babae na ginahasa siya, bahala na po siya pagkatunay sa korte kung paano yung ginawa yung pagkakahasa sa kanya. Kasama rin po yun. So wala po talagang ebidensya yan. Baka negative po talaga yun. Hindi po ba? Wala po eh. Kasi meron din. Ano yan? Tatay niya ang gumagawa nun. Ang ginagawa lang, kamay, tsaka dila lang. Diba? Tapos pinapasubo sa anak. Yung ano niya. Mahirap kasi nagiging acts. Okay sana kung nagiging acts. Ibinababa lang yung kaso. Yung iba po totally dismiss na. Pagka negative po yung result ng medical. Ngayon po kahit yung order ngayon, kaya kung talagang ginahasa ka, maganda mag-pinagahasa ka siguro naka-video, ano, walang kakainin naman ng boy, paano nangyari, pinagahasa ka, naka-video pa yung ginagawa niyo, di po ba? Lalo na pag saan, kahit na, ano na, nasa tamang edad, ang hirap po, pero pag nabata po ang nagreklamo, yan po yung medyo ang hirap. Opo. So yan po yung sa rate po natin. Ayun na po, sa acts lang, may mga hawak-hawak lang. Alam niyo bakit may nga nagre-reklamo kung gano'n? Di kasi hindi niya tinuloy eh. Hinihimas-himas lang ninyo eh. Nabitin eh. Nabitin! Opo. Yan po yung acts natin. Simple lang po ang acts po natin. Nahawakan lang. May mga tao pong sensitibo ha. Kahit natrabaho po natin. Huwag yung basta-basta hahawakan ng gano'n po act ba yan? Lalo na. Pagka yung dalaga, si Seth po ba yun? Dalaga po natin? Baka magkaroon ng jowa yan. Oo. Si Consi, ano, di ba sa isang ginagano kung hinahawakan sa baywang, nakita ng jowa. Ay pusang dala, ba't ginaganon-ganon, saktahan mo ng kaso, aksyon. Naano naman nito, mahal na mahal niya yung boyfriend niya. Kakasuhan ka ng acts. Yun lang po kasimple ang acts. Kaya mag-ingat tayo sa hinahawakan natin. Pag hindi natin mapigilan, lalo na iba pag kumakawa tayo, minsan ginaganon natin, iba ang nahawakan natin, mas maganda ibulsa na lang natin yung kamay natin pag nagganon. Para pag kumakawa tayo, tinatino na lang natin yung ating kamay sa bulsa. Hindi na natin na ihahampas na kung saan-saan. Kasi baka kung saan makahawak, delikado. Acts na naman, di ba? Kasi hindi mo pare-pareho ang ibang tao. May ibang tao na okay lang. Pag hindi nakaramdam ng mali siya, okay lang. Pero paano? Kung yung malisyosong nag-iisip. Di ba? Kasi sinusulan ka, may gusto yung si Amson, may nagkakay sa'yo. May nagkakay. Oo, yun lang. Baka mamaya, gaganon-ganon pa. Ibig na gano'n lang, may gaganon-ganon pa doon. Naku po, nahirap na po. So yun, mag-ingat po tayo sa ating mga hinahawakan. Siguraduhin natin kahoy, o kaya ano ang hinahawakan natin. Huwag yung kapwa natin hahawak-hawakan natin kasi may kaso po pala yun. So yun lang po, gano'n lang po kasimple ang acts po natin. Walang ebidensya, pero pagka nagreklamo sila, pasok po tayo doon. Yan po ang mahirap po. Yes po. Paano po kumain niyo kayo araw? Po? Exhibition. Yung sa kapasok yung sa antay-bastos ko. Yan naman po yun. Opo, kasama din po kasi yun. Diba? Kaya nang mahirap din ano kung yung gayo yung nag-upo sa harap mo, paano mo kakasuhan po yun? Di po ba? Pag ganun na nagkaso, pwede mo kakasuhan kaya nang magkabayo. Ito din po na ano, umaman pa. Pag-uwi mo, tingnan po kung hindi po na dito na nagkakasyo.
lalaki. Kailangan may mga ganitong instances. Kaya na, pagka babae naman po ang gumawa ng hindi maganda, kapicturan lang ng magkaakbay. Kung di kayo magkasamang papasok sa isang hotel, dyan sa Janssen, shoot na po yun, mga chat-chat. Ebidensya na po yun. Di po ba? Hindi ba mas lugi tayo din mga ate? Nakaganti kami. Sorry. Oo, yun lang kayo makakagandi talaga. Kaya medyo mas yan ang babae kasi yung mura. Para yun ba yan? Para yung mga Na pagka medyo ano na eh, pagka ang babae kasi ang gumawa ng mali, parang sobrang sama na po, opo. Pero pagka ang lalaki, sasabihin nila, normal lang yan, opo. Opo, di points yun, ano? Kaya lang yun nga po, opo. So yun natin, baka sa ano, dumadami ang mga babae na magbabalas natin, o baka akila po yun. Mamaya maging pantay na, kailangan na maabutan na magkakapon muna bago ninyo kasuhan, di po ba? Eh mas mahirap, mas magaling na kayo magtawag mga babae. Alam niyo kung bakit? Yung mga anak ninyo, sure ba kayo yun? Yung tatay nyo, di ba? Kami lang nakakaalam mo. Ay nag-iisip na naman. Baka, uy, huwag mo kayong ano ha? Baka mamaya magtapos ng ano natin, may pupunta ng istasyon na kung yung asawa, pinapaamin kung sa kanya yung bata o hindi ha? O yung meron na ito ha? Ano lang yun? Isang pun lang yun. May isang barangay, pagtapos ng pagsasalita ko, makalipas ang dalawang araw, nagbugbugan. Ano nangyari? hahanapin na po kayo. Kaya nga po, hindi mo ako hinahanap. Eh sabi ko, ang masawag ko mas kay Puno kasi kagawad ko ang gumawa eh. Ha? Isang barangay mo ngayon, kagawad ang gumawa, binubog yung asawa. Papapangalan ka naman, CS. Naku po. Baka tinatanong na kung sa kanya yung anak o hindi. No, huwag mong gawin yan. Sample lang po yun. Baka may pumunta sa akin, sinasabi ko sa inyo. Naku, makatingin kayo sa akin ng di malamang salita. No. Kayo po ang magturo sa mga kapitbahay, hindi na hindi dapat nagpapakayo. Mamaya, isa tayo ang ano dito sa barangay natin, bigla naman tayo ang six-setter na sa barangay. Eh, hindi DILG yun, pagkakasok ng DILG wala na. Buti na yun sa DILG natin, binibigyan ka ng chance eh. Tinanong mo na kita kung ano sasabihin ni Kapitan, pagka ano talaga, pumunta ka sa polis. Inaantay lang kasi pagka nagkaso, diretso na, DILG wala na. So, wag na wag muna. No? So, asa na tayo? So, yun, sa pangalit na sa amin, pagka lalaki ang gumawa. Pagka babae ang nanabit, ina-chipin. General English po yun. Sila po ang tutulong po sa inyo. So, ang huli natin sa CICL. Ngayon. Sa CICL po kasi, medyo nalilito po tayo doon sa mga bata ang mga nagnanakaw. Ngayon po, mapupunta lang po sa Bausi, ang CICL, kung ang biktima po niya ay bata. Bata sa bata. Biktima at suspect bata. Sa amin po yun. Matik po sa amin mapupunta. Pero, pagka ang suspect ay bata, pero ang victim po niya ay matanda kasi nga, ninakawan o kaya binugbog niya ay matanda, sa General
yun. Yun po ang nasa batas natin. Lahat po tayo sumusunod sa batas. Hindi po tayo pwedeng gumawa ng sarili natin batas. So, yun po yung ano lang si SEL. So, wala na rin namin nakalimutan. Yun lahat po ang atas sa amin bilang Bausi. Yun po ang trabaho natin. Ayun po yung sa sinasabi ko nga po na walang dapat ipag-settle sa barangay. Alam na po naman natin po yun. So, puro for record lahat po tayo. Tapos ngayon po, isasend yung Bausi. Iba kasama ka po sa GC natin. Oo, ipapataan ko kayo ng sample ng medical cert. Para kahit kayo na po ang mag-request ng medical certificate, para hindi na po sila pabalik-balik kung saan-saan pupunta. Diretso na, from barangay, diretso na po ng hospital. Pagka kaya physical abuse yun, o kaya psychological, pwede din kayo mag-refer po sa DSWD. Para hindi po siya pag-ganun-ganun. Isang bagsak na po yun. Opo, pwede na po kayo mag-refer nun. Tapos pwede i-print na po ninyo yun, na blanco-blanco yung mga pangalan, edad, address. Kung sino po ang duty na nandun, pwede pong mag-issue ng request ng medical cert. Para kung wala ka po ng gabi, pwede po kung sinong follow na duty. Pwede po yun mag-request nun. Pero wag po sa rate ha. Sa ano po sa amin po yung pagka-rate po talaga. I-refer nila po ninyo sa amin. Para at least makakausap din po namin. Kasi minsan na hindi natin may iwasan ng mga ibang circumstances na kailangan po natin malaman. So, yun lang po ang aking maipapahagi sa inyo. Sana may mga natutunan po kayo. Maraming salamat sa pagkakas. Ano po bang kaya di ba sa Bausi yung mga duduri na kasaran? Hindi po sa Bausi. Sa kanya din po kayo kakatulong. Pero kasi, ang kanya mo na bumubog, huwag po kayong bumante. Kasi pag ginantihan ninyo, 80,000 ang piyansa mo pataas. Pero pag ikaw po ang binugbog, 3,000 lang ang piyansa ni babae. Kaya kayo pinatay po Ang babae yung bumugbog sa lalaki. physical injuries po yan, 3,000 lang. Pero pag ikaw po, pinipig mo yan, at nagkaroon ng sugat dito na mga dito niya, 80,000. Tsaka gano'n naman kami. Tungkol po yun sa barangay protection order. Lalaki lang ba ang po pwedeng isipan ng barangay protection? Kaya po nung sinasabi na, walang bubugbugay ba ba? Babae, diba? So, ang nakakawa, hindi lalaki, diba? So, oo. Pwede ba sisuhan ang barangay protection order? Sino sa kanila dapat umalis doon sa bahay? Ang ano lang kasi, babae lang po kasi yung sa BPO natin. Sa barangay protection order natin. Pero yung ako, di ba dito yung actually po kasi yung Hindi mo pala kabatas. Hindi kayo binasa ko. yung sugat po. Hindi sila daw. Hindi sila Pero ako naman po, ang sitwasyon po is si lalaki ang saan na taga dito sa lugar. Pareho mo kaya ito. Yun na. Kailangan mo na silang mag-internet. Tapos magkapit ako. Kung ang isang mag-asawa, eh ang palaging nagbubugbog o nagbubuhat ng kamay yung babae doon sa lalaki. Eh, hindi pala namin po pwedeng isuhan ng barangay protection order din. May isang bahay po kasi sila, tapos wala din po rin ganun po. Ibang babae po kasi yung ano natin. Yung bahay po natin natin pagkakasya. Kung talagang si lalaki, magtutuloy na po ng kaso, di po ba? Nahihingi na kayo, sige na si CPA. Kung magsampala ng kaso, para mabais na po yung nabuntik. Pero ang nangyayari po nun kasi, conjugal property yung Pagsama ng kaso para mapaalis yung babae, pagsama ng kaso para pagbaba ng warrant of arrest. Mabili yung babae. So, nililin pala kaya siya mawawala yung bahay. Pero wala tayong karapatan na sabihin na magsiwalay kayo, umalis ka dyan, wala tayong karapatan. Pagka si lalaki po ang lagi nasasaktan, mas maganda siya lang po sa iwain. Kung gusto talaga niya, ayaw na masaktan ka. Dapat talaga, kailangan Eh, balik tayo natin. Kung lalaki ang alam na nanakit at yung babae ang nanakit sa
bumalik dito. Teenagers yun. Kaya na yun. Kaya kaya hindi na wala No. Bisado mo siya. Wala naman nakatawa. Ha? Marami sa mga nagsalit. Ang sa barangay ko is 15 days lang. Opo, opo. Pagka wala nang renew yun, ibig sabihin baka hindi na siya nagtuloy. O kaya 15 days, pwede ko sa kanya i-renew? Hindi na. yung ano niya, hindi na po. Kasi kailangan So, kailangan i-renew sa tuloy. court na po ang magbibigay sa kanya. Pinaka-ano lang pala yun. Ibaga, pansamantala. Opo, pansamantala habang inaayos po siya yung pimas. Nandun sa 15 days din. Yan sa 15 days para maayos yun. Sa 15 days, imasa pa ang kaso. So, court talaga nagbababa ng protection order na kung gaano katagal yung korte na. Opo, court din po ang pinakamalay. So yun po yung pwedeng gamitin natin para yun may court order na. Hindi, pagka ganun moment, ganun po talaga. Pero yung may sabi natin, kung talagang natin, Paano po siya? Hindi mo alas na ito. Take po siya. sila lang ayaw umalis dun sa bahay. Kaya nga, sakit ang pagpapit niya. Ang hirap po kasi sa mga babae, sobrang magmahal yan. Pero pag ganun sa awayan, wala din. Kaya namin nakahirap ang pagkasugal na nakakapag yung babae. Bakit pumapak naman sa ginagawa dati? Hindi kaya. Talagang ganun talaga. So yun po yun, mag-ulit kayo doon. Pero yun po talaga. Sana may mga babae. So yun lang po.